Hello mga ka-Shenjinkai! Kamusta po ang araw ninyo? Magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi, saan man kayong panig ng mundo. Ako po si Shenjinkai, ang inyong legit na Feng Shui consultant dito sa YouTube channel. At kung napapadaan lang po kayo dito sa aking channel, sana'y magustuhan ninyo at mag-subscribe kayo para naman lagi kayong merong kaalaman tungkol sa ating pang-araw-araw na buhay sa Feng Shui. No, kung into Feng Shui po kayo, sana po magustuhan ninyo itong aking channel para makakatulong din po ito sa inyo pang araw-araw na buhay. So, marami na po tayong mga videos na pwede nyong mapanood at yung mga ating mga kaibigan, kumusta naman po? Naka-recover na po ba kayo dun sa mga paranoia ninyo tungkol sa solar eclipse? Nako po, yan po ay natural phenomena. Kaya lang po nagiging big deal yan nung araw ay dahil wala pa tayong technology. So, yung mga nagpanik at nagtanong-tanong sa akin ng mga talagang sobrang natatakot, wag po tayong magpapadala sa ganun. Alam nyo po, ang unang-unang payo ko sa inyo dito sa Feng Shui, diba? Sabi ko sa inyo, magkaroon po tayo ng common sense, no? Yung para hindi po tayo naloloko, hindi po tayo nadidenggoy. Kasi alam niyo naman sa mundong punong-puno na ng scammers ngayon at mga para lang kumita, no? Kahit na panloloko sa kapwa or mag-iingat po talaga tayo, lalo na tungkol pagdating sa usapin ng Feng Shui, po? Kasi meron po talagang mga tamang Feng Shui at meron po talagang Feng Shui-Feng kung tawagin natin, So, wag tayong naging paranoid agad sa mga nangyayari, Kasi alam nyo ngayon, kailangan may masabi na talagang yung maiintriga ang tao kasi parang balita lang po kasi yan, sasabihin ko sa inyo. Pag ang balita, kasi nung nag-aral ako ng newscasting and announcing, ito po yung napag-aralan namin. Ang sabi po, ang isang balita ay hindi magiging balit. Kunyari, ang sasabihin ng newscaster sa inyo, ang isang tao ay nakagat ng aso, yun po ay hindi balita. Pero kapag ang aso ay nakagat ng tao, yun po ay isang balita. So, wag po tayo agad nagpapanik, tungkol sa, kagaya nga po ng isang tanong sa atin, ng ating isang ka-Shenjinkai family na si Miss Karen. Hello! Ang katumbas daw ng paglabas ninyo, ang exposure sa solar eclipse ay katumbas ng 10 taong kamalasan. Hindi po. Tayo po ang gumagawa ng swerte at malas sa ating buhay, Although, hindi kasi tayo aware minsan kung bakit tayo minamalas at tayo ay sinuswerte. So, ngayong araw na to, ang isi-share ko sa inyo, yung mga dapat na talagang legit, na masasabi nyo talaga na para maging tama ang application ninyo sa Feng Shui. Hindi po yung lahat ng ng napapanood ninyo ay natatakot kayo or nagpapanik kayo. Kasi yan po ay ang style po ngayon kasi ng mga sa YouTube, kahit na po ang dami mga fake news, di po ba? Talaga naman, minsan maiinis ka na lang talaga sa mga ibabalita nila na yung artistang ganito, ganyan. So, alam mo, chismosa din po kasi ako sa mga artista, akala nyo. Siyempre, lalo ngayon, yung medyo boring kasi sa hospital, dun sa akin. Sa mga nagdasal po at tumulong po sa amin na nakisimpatiya po sa dinadanas ng aking pamangkin. Maraming salamat sa inyo at pagpalain din po sana kayo lahat sa mabuti niyong kalooban, So, ngayong araw na to, isasabihin ko po sa inyo ang mga dapat natin talagang ilagay sa tama kung tayo ay interesado sa Feng Shui. So, yun nga po, yung mga sinasabi ko sa inyo, unang-una, common sense po tayo, Para hindi po tayo nadidenggoy, Hindi tayo naloloko ng mga tao. So, alam naman natin, siguro naka-move on na kayo dun sa solar eclipse. Kasi sabi nga nung ating si Miss Pam Atienza, yung ating isang friendship dyan ng ka-Shenjinkai family, na sabi niya, hindi nag-video si Miss Jane tungkol dito sa solar eclipse. It means na hindi ito kumbaga big factor, Yung although sa natural phenomena, syempre po sa science talagang very exciting ito, Pero yung ihalo pa sa mawawala ng kuryente, mawawala ng wifi,
isip-isipin naman po natin yun minsan. Tapos yung parang magugunaw na yung mundo. Hindi ba parang OA na po yun masyado, no? So, nag-aral naman po tayo lahat, kahit nung elementary tayo, may science na po tayo. So, yun talaga, yun, common sense talaga. Para hindi po tayo na papaglaruan, ano, hindi tayo nadedenggoy ng mga tao. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ako, alam ko na yung ating ibang friendship talaga na yung Shengjing Kai family natin na solid dyan, ay talagang nafe-feel nila yung sincerity ko talaga na hindi lang po ito isang negosyo, hindi lang po ito isang yung para lang kumita, yung dito sa YouTube, no? Hindi lang para may manood. Ang sa akin po ay may madilat ang inyong paningin sa talagang yung paniniwala ninyo talaga is total naniniwala po tayo sa pungsoy. Gawin po nating tama yung ating paniniwala. So, ganun nga po yan, you know? So, syempre, anong unang-una dyan na talagang mas mararamdaman natin ang mga tama sa pungsoy, ano? Although, ito, no, hindi ko masasuggest sa lahat kasi alam naman natin na hindi naman lahat ay nakaka-afford. Kaya nga po, minsan nagsisingit po talaga ako sa mga ka-friendshipan family, sa ka-Shengjing Kai family natin na talaga namang, syempre nag-uumpisa pa lang sila ng tamang feng shui. So, alam natin na kapag in-apply nyo talaga ang tamang feng shui, talagang unti-unti na po yung pagbabago ng inyong buhay into a better one. Alam nyo, hindi po tayo dapat talagang madaling gumibap, no? Hindi dapat ganoon. Talagang sa buhay, talagang marami pong pagsubok sa buhay. Pero as long na kaya nating ilagay ang sarili natin sa mga posisyon at ating mga emotions, no? Kasi alam niyo kung nagpapadala tayo sa mga emotions natin ay talagang nakakagawa ng maling mga desisyon ang mga tao, no? At yung alam niyo po, okay talaga pong maging ano yan yun yung talagang magiging batayan ninyo sa pag-aano ninyo ng pag-apply ninyo ng feng shui kasi kumpleto po yan. Syempre ang unang-una diyan yung magpa-feng shui kayo ng bahay. Pero although hindi lahat ito makaka-afford, ano? Kasi talagang medyo pricey din ang pagpa-feng shui ng bahay, pero promise hindi po ako kasing mahal ng mga kagaya kong legit, ano po? So talagang just PM me, talagang madali po akong kausap, no? So, yan, magpapungsoy ng bahay para malaman natin unang-una yung mga directions ng inyong loob ng bahay. Sabi ko naman sa inyo noon na ang mga directions at mga elemento, yun po ang pungsoy, no? Yun po yung ating yung dahilan lahat nitong mga nangyayari sa ating buhay. So, dahil nga itong magpapungsoy ng bahay, malalaman natin yung tamang direction, nakikita natin ang mali dun sa bahay, at ang mga talagang pwede tayo mag-enhance para sa pag-asenso natin. Yan po ang sa pungsoy, ano? Yan yung unang-una, no? So, ngayon kapag aware na kayo sa mga directions na yan, ayon sa mga birthdays ng inyong mga family members, at doon na kayo, syempre, magbabatay, no, ng inyong mga tulugan, kainan, etc. no? Yung lalo na yung kung gusto niyo maganda kayo lagi, so dapat ang mga salamin ninyo sa bahay yun nakaharap sa talagang magandang direction ninyo, no? So yan po ang ating unang-una, no? Magpapungsoy ng bahay. Kung hindi naman po ay panoorin na lang po ninyo yung aking mga video, makakatulong na po sa inyo yon, no? So yung pangalan natin yung second natin is yung, pasensya na medyo nabubulol ako, no? Kasi matagal din akong hindi nagtagalog. Kasi yung mga kausap ko dito sa Japan nitong lately, dahil nga sa kaso ng pamangkin ko, is mostly Japanese po. So talagang, nung nagbalik ako sa Tagalog, parang nabubulol-bulol ako. Dati naman akong bulol. So ito po yung pangalawa, mag-update tayo every year. Mag-update po tayo ng mga lucky and unlucky directions. At yun pong mga nasa libro ko po ay talagang meron po yung mga nakalagay kung ano po yung kompleto po yun para sa 1-year applications ninyo ng feng shui sa inyong bahay, no? So, yun naman, para makapag-enhance at makapag-ingat, yun po yung kaimportantehan ng librong binibenta ko po at ginagawa ko po yun every year, no?
para doon po, well-guided po kayo sa mga dapat asahan, sa mga dapat pag-ingatan, no? So, sa mga hindi pa nakakabili ng libro ko dyan, available pa rin po tayo sa mga, sa mga animal science natin. We're in April already, no? So, pag interested kayo, April na, syempre discounted ko na kayo doon. Okay, sige. Kasi April na Kaya lang, sayang kasi, no? Kasi dapat talaga sa, ngayon, ang mga susunod, ang pangatlo naman na dapat ninyong tandaan is yung sundin ang mga payo ng mga legit, no? Yung mga legit feng shui consultant. Kasi po, ang mga legit feng shui consultant ay may inaalagaan pong pangalan. So, ito pong mga, hindi po kami yung one time na okay lang, makabenta lang ako, kahit na maloko ito, okay lang yung ganun. Hindi po. Kasi po, siyempre, ang mga tindahan, ganito po kasi yan, ang mga tindahan po is, makabenta man, ngayon kunyari, hindi na ayos yung buhay nung mga binentahan nila, nagsipagbili ng marami, and then, sasabihin lang nila, okay lang, next year may maluloko na naman tayo, no? So, hindi naman po ako sa nagdi-discriminate dun sa iba, kaya lang, alam niyo po kasi talaga, talamak na po ang panloloko ng mga tao. So, ina-advisean ko lang po kayong mga talagang may interest sa feng shui, So, ito sana, yung mga legit na feng shui consultants po, syempre kahit pa paano, medyo iba ang pricing, medyo, kasi po, syempre, gumastos din po ang mga nag-aral ng feng shui talaga. Pero, ako po talaga, alam po ng mga tao yan na mga nakapagpa-feng shui sa akin dyan na, talaga pong ibang-iba yung price ko, no? Kaya napapagalitan nga po ako kasi hindi po tama yung ganun. Dapat nakiki-abide po ako dun sa kanilang mga pricing. Kaya nga po nagpapapungso yung tao kasi nga po wala nga pong pera, kapos nga sa buhay, no? So, ito po yung ating dyan. Ngayon, yung pang-apat natin dyan, huwag kayong mag-a-apply ng maraming advices. Yun po yung sinasabi ko sa inyo noon pa man na kapag marami kayong advices na ina-apply, sabi kasi ni ganito, napanood ko kasi dito yung ganito, yung ganon. So, pinagsama-sama nyo po yan, Ngayon, pag sinuwerte kayo o minalas, hindi nyo na ngayon alam, kasi tayo yung lahat ng napapanood, alam nyo po yun, kaya kahit may nagsasabi sa akin, kasi sabi dun sa ganyan, kaya pag ganun po, kung sino yung nagsabi sa inyo, yun po ang tanungin nyo. Yun po yung inyong hingan ng advice. Kasi yun po ang magiging batayan ninyo kung saan nagiging tama at mali ang feng shui. Kasi kung lahat po yun ay ina-apply nyo yung mga advices ng lahat, ay wala po talagang patutunguhan yun, no? So talagang kailangan po natin yung meron po tayong focus, hindi po pwede yung kasi hindi naman po lahat ng kunyari, pag sinabi nyo magsisinigang kayo, pwedeng haluan ng ganito, Siyempre, meron po talagang recipe para sa sinigang. Meron po talagang recipe para sa tinola. Hindi po pwede na yung recipe nyo ng sinigang, hahaluan nyo ng sayote, di ba? Parang hindi naman yun appropriate na ang lasa niya, hindi na okay, di ba? So, ganun din po sa mga applications ninyo, Wag yung masyadong maraming advices ina-apply ninyo dahil nga sa curiosity ninyo na gano'n. Sabi, so, ang mangyayari, hindi nyo na ngayon alam kung bakit. Ngayon, ang minsan ganyan kasi, napapagbintangan yung mga legit kasi bibili kayo dun sa mga hindi, i-apply ninyo nang i-apply yung mga, kung ano napapanood ninyo. Ngayon kasi ganun lahat. Talagang eto talaga masabi ko lang sa inyo. Maraming salamat po. Very welcome po sa mga bago nating subscriber ngayon. Kasi talaga pong nagpapasalamat po ako sa inyo na nakarating po ako sa 2,000 subscribers na, So, yun po ay utang na loob ko sa inyong lahat. At napakasaya ko na po na ako ay nabigyan ninyo ng atensyon, na nabigyan nyo ako ng panahon sa alam nyo naman ngayon, sa wifi sa dami ng napapanood, na mga bagay-bagay, ay nabigyan nyo ako ng oras. Maraming salamat po. At welcome sa ating mga bagong subscriber. Lalo na po kay Miss Rosalinda Enrique. Shout out sa mga taga Mariveles, Bataan po, Kasi talagang, alam mo,
nag-ano po siya, ano bang tawag nila doon, yung kapag pinanood niya po halos lahat talaga ng magkakasunod yung videos ko. Meron na po tayong mga almost 60 videos po dyan, ano. So, pinanood niya po lahat talaga yon ng ano, ng, alam niyo yun, parang yung kapag nai-stress yung tao, gusto mong mag-ano ng mga movies, parang ginawa niya pong ganon. Hi, Miss Rosalinda, at sa mga taga Maribeles, Bataan, sana po ipakishare niyo po ako sa inyo pong mga kapitbahay, kaibigan, at mga kamag-anakan para mas marami pang matuto. Shout out din sa Teresa Rizal, no? Sa mga taga Teresa Rizal. Meron palang Teresa Rizal, no? Yung meron palang place na gano'n ng pangalan, no? So, shout out din sa, ano, no? Sa bago nating, ano na, taga Teresa Rizal. Ano na nga bang name niya? Nakalimutan ko. Sorry ha, kasi ang dami-dami nitong, ano mga bago din natin na, ano, na-overwhelm po talaga ako. Salamat po talaga kay Miss Dixie Ong, kay Criselda Perio, kay Miss Marisa Iwasaki dito sa Japan natin, ano? So, bago po natin ito. Tapos kay Balbacua 2872, kay Sis Ching Tierra. Sa bagay, matagal naman na natin kasi ang kay si Miss Ching Tierra. At ang mga loyal natin dyan, si Miss P. Oceanar, ang aking very, very dear friend, Sis Edith Romero. Tapos, ang ating very special friend din na Sis Jai ng Dubai, si Sis Myrna Dakara, si Sis Mylene, si Sis Maria Luisa Takada, bago din po natin siya. At yung aking very close friend din dyan na si Miss Strong at saka si Miss Lenny Manalo, no? Bunag. So, hello sa inyong lahat dyan. At alam kong napakarami, pero kung babasahin ko, hindi na tayo mag-update ng mga tips, no? So, next time naman uli yung iba natin at saka mga taga-US, no? So, exciting kayo dyan dahil na-witness nyo ang solar eclipse talaga, lalo na sa mga northern part, di ba? So, yan yung mga Pilipino na hindi naman, alam nyo ba na ang solar eclipse, hindi man lang lumabas sa news ng Japan yan. Talagang, pero sa Pilipinas, talagang yanig na yung buong mga Pilipino, no? Kaya sabi ko nga, hi Sis Pam, sabi niya, hindi nga gumawa si Miss Jane ng video. So, it means, hindi siya big issue. So, yun, ganun lang po talaga ang dapat nating isipin. So, ito na ngayon yung panglima naman natin, ano? Iwasang maghalo-halo ng mga feng shui images o yung mga pangdekorasyon. Lahat po ng bagay ay merong mga, yung kasi tayo, no, ay ito pampaswerte, no? So, lagay dito dahil ito lang ang available na space. So, dito nyo lang lahat nilalagay yun. Hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng pinaghahalo-halo ninyo yung mga bagay na yun. Ang lahat po yan ay merong mga tamang direksyon, tamang places niya, tamang laki, no? Yung mga ganon, no? Hindi yung kagustuhan ninyo na ganon. Kasi kung kayo po ay talagang nagpapakonsult sa legit po, talagang may kasama po yan, ito, dito lang to siya, sa area na to, hindi ito pwede dito. Pero wag naman po kayong bili ng bili sa iba, tapos itatanong nyo po sa akin, kasi marami akong ganito, dito ko, saan ko pa ba pwedeng ilagay ito? So, hindi ko po alam kung saan galing yung mga ano ninyo, yung mga pinamili ninyo, no? So, hindi ko rin, wala akong idea. Minsan nakikita ko lang yung mga na i-advise ko po sa inyo, pero iwasan po natin yung ganun, kasi ang lahat po ng bagay ay may tamang direksyon. Kahit na po yung mga TV ninyo sa bahay, may tamang direksyon po yan. Kapag kayo po ay nakapungsoy, kaya po minsan hindi nyo talaga naiintindihan yung napakano po yan. Yung, kunyari, ang sopa ninyo, ang TV ninyo, ang metal ay dapat sa metal. Ang mga woods ay dapat nasa woods, no? Yung mga ganyan na, yan po talaga ang tunay na pungsoy, no? So, kapag nakapungsil po kayo, yung mga ganyang bagay, meron na pong mga direction yan. Sabi ko sa inyo, alam nyo nung araw, wala po talaga akong alam, no? Kasi sa fire direction ko pala, nandoon ang aking television. So, kapag nanonood kami ng TV ng asawa ko, nagkakaroon kami ng mga arguments, nagkakaroon kami ng mga fight. Yan pala, yung talagang sobra talaga kami nag-aaway, as in talagang sobra talaga. Yan pala, so clashing na yung aming element dun sa aming lugar, yung TV na pinapanooran, yung ganun. Kaya, napaka-importante po talaga ng direksyon, no? At saka yung mga, natin, hindi po, basta yung
ginawa nyo na kunyari, parang, alam nyo, parang ano na, tindahan na ng pungso yung inyong bahay. Hindi po yun maganda. Kailangan po talaga natin nang nasa tamang direction sila. At hindi sila sama-sama sa isang lugar, no? At hindi nyo rin pwedeng isama yan sa mga higher gods natin, no? So, yun yung ating, ano dyan, no? Iwasang maghalo-halo ng mga pungsoy. Kasi, hindi lahat ng halo-halo ay nakakain nyo yung ano, yung kagaya ko, ayaw ko ng beans sa halo-halo. Joke. Sige. Ngayon, itong isa pa, no? Umpisahan nating mag-enhance sa ating mga sarili. Umpisahan natin mag-enhance, no? Ang ating mga sarili din. Kailangan natin yung positivity. Yung kailangan positive tayong tao. Yung in control tayo sa, hindi man, sabi ko sa inyo noon, hindi man tayo in control sa feelings and emotions ng iba. At least in control po tayo sa ating mga sarili, ano? So, alam natin ang kakayahan natin. Maging positive po tayo, maging good and decent people po tayo, no? Yung ating pananamit din kailangan laging maayos. Yun nga, nabanggit ko na ito sa inyo noon, inuulit ko uli ngayon, ano? Yung pagdadamit po ng maayos, no? Kasi hindi po nangangahulugan na kailangan nyo mag-branded ng damit o mamili ng hindi nyo afford, no? Basta po, good and decent look lang po ang inyong pananamit sa araw-araw, malinis. At iwasan na po natin yung ano, no? Kasi sasabihin nyo, mahirap nga lang kami, kaya kumbaga butas yung damit, yung ganito. Hindi po yun maganda kasi kaya nga po kayo siguro mahirap dahil dun sa inyong way na may butas na yung damit, okay pa, yung ganon. Alam nyo po, yung aking medyas na, no, kakabalik-balik ko po dun sa aking pamangkin, hindi ko po na-notice na sa dami ng nilalakad ko dun, nabutas ko po yung medyas ko talaga. Nung one time na napagod yung aking paa, itinaas ko yung aking mga paa sa sopa. Nung makita ko butas po yung medyas ko, dapat po talaga yon, tapon na po yun. Kasi ayoko pong mamuhay na butas ang aking medyas, no? So, yung ganon, sabihin nyo, kasi may pera ka, pambili. Hindi po. Yun po kasi ang nag-a-attract ng poverty sa atin, yung paghihirap, no? Yung, kapag yung, ano to, may tastas yung damit. Alam nyo, na-prove ko po yan noon. Kasi alam nyo noon, okay yung pamumuhay namin. And then po, yung, mahilig po kasi mainit sa Pilipinas. Pag ako po yung nasa Pilipinas, gusto ko po yung parang gula-gulanit na sando na yung talagang, alam nyo po yung presko sa pakiramdam. Pero hindi naman po butas. Kaya lang po yung wala siyang tahina yung mga sando na napakalamig sa katawan. So lagi ko pong, parang uniforme ko na lang sa loob ng bahay yun pag pumupunta ako ng Pilipinas. Napansin ko po talaga yun na hindi maganda ang pasok ng pera sa akin. Talaga pong yung buhay ko noon, parang talagang napakabigat, ano? Kaya ito ipinapayo ko sa inyo. Huwag niyo pong sasabihin na, ito lang ang kaya namin, forever na pong yan lang ang kakayanin ninyo. Kung hindi niyo po yan babaguhin. So, kaya yan, ina-advise ko po sa inyo, no? Na maging good and decent look po ang ating mga kasuotan. Hindi nyo po kailangan bumili ng mga suot na mga artista or yung mga ano, basta maayos lang po ang inyong pananamit. Walang butas, no? Lalo na check nyo minsan, ano, kasi ang quality po ng mga damit natin sa Pilipinas, no? Kahit hindi lang damit, ano? Although kung mamahalin ang bibilhin ninyo, natural, dumadaan yan sa quality control, so maganda yung magiging resulta. Pero kapag po yung madaling, alam niyo, minsan masasalat mo, butas na pala yung bulsa mo, mabuti na lamang, kaya pala nawawala yung mga barya mo, yun pala butas na yung yung pocket mo, no? So, i-check nyo rin po yan. At yung sa pantalon ninyo, kung butas ang pocket nyo, then, alam nyo naman siguro yung mag-sew, diba? Yung magtahi, yun, kasi hindi po talaga ako marunong magtahi. Alam nyo, pag natatanggal lang buttons ng coat ko, ang asawa ko pa, tsaka yung anak ko yung hinihintay ko. Kasi hindi po talaga ako marunong, nagkakanda tusok po yung kamay ko sa sa karayom. Naku, nakakaawa po talaga si Jinkay. Ay, magtatawanan na naman ang mga kaibigan ko niyan. So, yun yun ang ating sa ating sarili, yung magandang pag-uugali. Alam nyo, magandang po talaga yun. Maging mabait po tayo. Maging mabait tayo, no?
Kasi hindi naman po imposible na maging mabait tayo. Pero minsan kasi, no, bigyan na po natin ng limit din. Dapat alam po natin ang limit ng kabaitan. Kasi kapag mabait din po kayo masyado, talaga pong ako po ay napatunayan ko yan, nasamantala ako, naabuso ako, talagang yung sobra po, so talagang nagbigay na ako ng limitasyon kung hanggang saan lang talaga yung kabaitan. Kasi hindi po talaga tama din yung kahit according po sa teachings ni Buddha, hindi po talaga tayo dapat yung kailangan meron pong hangganan din o limitasyon ng ating kabaitan. Kasi darating ang araw na sa sobrang kabaitan mo, binabastos ka na po ng tao, hindi ka na irerespeto at hindi ka na magkakaroon ng halaga sa kanila. Dahil sa kanila po, ang kabaitan na yung parang, po yan nasasamantala po kasi tayo, no? Ang ating kabaitan ay nasasamantala at naaabuso. Kaya, yun ang payo lang po natin ay maging mabait tayo sa tamang sitwasyon. Pero wag po nating hayaang masamantala pa tayo or abusuhin tayo. So, yan po ang ating pag-enhance sa ating sarili, no? Ito naman po ang number 7 natin, Iwasang ubusin ang pera. Kasi tayo minsan pag may pera, galit na galit gumastos. Iwasan po nating maubos. Kailangan talaga meron tayong natitira. Kasi magtatampo po sa inyo ang pera. Kasi maraming PM ganito, yung mga dialogue sa akin. Michelle, dadaan lang sa kamay ko tapos wala na yung ganon. Hindi po. Kayo po ang may control doon. Hindi po yung pera ang namamasyal. Kayo po ang naglalabas ng pera. Kaya, wag po kayong magpapaubos. Kasi magtatampo po ang pera sa inyo. Kaya talagang kailangan meron po kayong nakatabi. Kaya po yung mga bumibili ng bookset ko, meron po talaga sila na tinatabi ko na enhancer sa kanilang mga foyer. O yun pong main door, yung foyer, yung papasukan ng bahay po, yung ganon. Tapos talaga pong doon, kaya nga sinasabi ko, hindi nyo po yun dapat ginagalaw talaga for the whole year. Kasi nga, hindi pwedeng maubusan ng pera ang bahay mo. So, ngayon, ang next target, kasi ganito talaga, kahit itong mga pamangkin ko rin po, So, binibigyan ko po talaga sila noon ng lalagyan nila ng pera sa kanilang So, trinatry ko lang sila talaga. Hindi talaga po nila kaya na yung isang taon, talagang iniisip pa rin nila na nandun yung pera, yung ganon. Talagang kinukuha nila, wag po. Nako talagang, kalimutan nyo po yun. Kapag inilagay nyo na yun doon, wag kalimutan nyo na may pera kayo doon para hindi maubusan ng pera ang bahay mo. No? So, yun talaga, ina-advise ko talaga sa inyo yan. Talagang, yung magtatampo po talaga ang pera. Kailangan talaga, naku nga, alam nyo na naman sasabihin, kasi Michelle, ang daming babayaran, Kaya nga, sabi ko sa inyo, ito, iwas utang. Iwas utang, isa pa yan, Kasi, alam nyo, that is very negative. Ang pangungutang, sasabihin nyo na naman, kasi Michelle, ikaw, kaya mong ganito, ganyan. Hindi. Kasi nga po, yun ang i-apply natin sa sarili natin. Alam nyo po, ang utang, hindi pa dumadating yung pera nyo, nagagalit na yung pera kasi ipapamigay nyo na. Dahil ibabayad nyo na dun sa inutangan nyo. Alam nyo po, ang dapat yung solusyon dyan is less your expenses. Kasi, kunyari, ang kita mo, 100, 10 piso sa isang araw, Example lang po to, wala namang kumikita ng 10 piso sa isang araw. So, tapos ang ginagastos mo, 100, dahil lang may nakita kang may ganito, ganyan. Pag hindi po natin afford, sa ngayon, kunyari hindi mo pa afford ang ganitong bagay sa ngayon, wag ka pong gumastos, wag nyo po munang bilhin kasi hindi pa afford. Wag pilitin. Kasi yan po talaga yung negative ng utang, Pwera na lang po kung in case of emergencies, Yung mga emergencies talaga na nakakapangutang tayo dahil sa mga may nagkasakit ng ganito, talagang yung kailangan talaga na may mailabas ka na gano'n, wala ka namang ganong amount. Kaya nga po, kailangan po talaga nating mag-save kahit na konti-konti kasi for emergencies po. Kasi paano?
kung wala kang kamag-anak? Paano kung wala kang kapatid o mga pinsan na pwedeng magpautang sa'yo? So, ngayon, karamihan pa na nagpapautang, may tubo pa. So, ngayon, hindi na kayo nakaahon. Ganito yan, no? Tumatakbo na kayo. Paano ba? Tumatakbo na, kunyari kayo. Tapos, dahil ito na, on-move na yung life ninyo. And then, ito ngayon yung may utang kayo. So, andito na yung pera ninyo, ibabalik nyo na naman doon para mabayaran yung utang nyo. So, saan po kayo papunta? Pabalik kayo, hindi kayo papunta. So, yun, ha? Iwas utang po as much as possible. Kasi, yan lang po mga ano natin, yung mahilig tayo kasi yung pag may nakita, yung kasunod na parating na pera natin, may parating naman akong pera, iaano ko na to. May plano ka na agad dun sa parating na pera, wala pa sa kamay mo eh. So, may napupuntahan na agad. So, ito naman ang ang pang-8 natin, Siyempre, ina-advise ko sa inyo, bumili kayo ng book set ko every year para naman well-guided po talaga kayo. Kasi yung inyong mga monthly, ang inyong daily, ang inyong year, ay talagang alam ninyo yung mga nakakapag-start kayo doon sa libro ko din, may mga ways tayo, paano makapag-start ng magandang, ng magandang mga ritual sa bagong taon para pagpasok pa lang yung tamang ninyo, ganito yung inyong hindi over, hindi, kasi marami, sa YouTube, marami talagang over na ngayon, ako doon sa aking book ay ina-advisean ko kayo ng simple but relevant na mga pag-e-enhance ng inyong taon. So, kung kaya din lang ninyo, pag-ipunan ninyo, kasi minsan lang naman sa isang taon yan, So, mag-ipon na kayo para makabili kayo ng book set ko every year, para meron kayo, well-guided kayo sa mga kung anong meron at dapat pag-ingatan at kung anong swerte ang dapat ninyong ma-enhance sa bawat taon. Ano po? So, number 9 naman, ito yung ayusin po natin ang ating pagsusulat. Dahil nga po ngayon, ang lahat ng tao sa text na, So, hindi na napapractice ang ating penmanship. Bihira na tayong magsulat dahil ang lahat sa computer niya, bukod sa computer, text na, Yung sulat, hindi na natin naaayos yung ating mga penmanship. So, i-practice ninyo yung magandang penmanship, Yun, the more na nababasa, the more na maliwanag ang inyong pagsusulat, maganda yung inyong future, Na maliwanag din, nababasa din ang inyong future kapag maganda ang inyong penmanship, Tapos iwasan ninyo yung mga penmanship ninyo na parang pabalik, pakaliwa yung sulat, ang ninyo, hindi po yun maganda. Dapat pakanan po ang ating mga penmanship para ang ating mga sulat, para nagmumove po tayo to the right path, to the right way. So, yan. Ang isang may ko sa inyo. Sa mga bata-bata pa, magsimula na kayo kasi sa mga bata-bata pa, syempre, ngayon pa lang sila mag-uumpisang mag-work, magawa ng mga, nila, mga IDs, mga, So, mag-aral po kayong mga bata-bata, mag-aral po kayo ng mga ng inyong mga signature na nag-ends po ng pataas ang inyong, ang signature ninyo. Huwag po kayong magsasign ng signature ninyo na nag-ends pababa. So, yung mga kabataan natin. Kasi, sa mga kasing edadan ko, mahirap na po tayong magbago niyan kasi almost lahat na ng ating mga documents, ang ating mga identifications, ang ating mga passport, lahat kasi yan na tayo, meron na talaga tayo sa bank book natin, meron na talaga tayong penmanship doon, signature doon na hindi na po natin mababago yun, Mahirap po kung magpapabago-bago tayo ng penmanship, ay ng signature, kasi nga, may mga na tayo, may mga legal papers na tayo na ginamitan natin ng mga signatures natin. Kapag nagpirma po kayo ng 2 klase, yan po ay fraud na yan, panloloko na po yan kapag 2 ang inyong klase ng pirma. Dahil ang tao po, isa lang ang dapat na inyong pirma. Kahit saan kayo pumunta, isa lang dapat ang inyong pirma. Hindi yung papalit-palit kayo ng pirma kasi hindi rin maganda yon sa inyong pagkatao na
iba-iba yung inyong pirma kasi dapat isa lang ang pirma ng isang tao, no? So, yan ang mga kabataan natin dahil bata pa sila, wala pa silang masyadong mga yung mga lalo na yung mga estudyante kasi hindi pa kayo nagwo-work, no? Kasi once you started working, yung inyong mga signature is very important na yan na kayo nga yan, yung signature ninyo na yan is kayo. It represents you. Ngayon, kung dalawa ang signature mo o tatlo, ibig sabihin, hindi ka mapagkakatiwala ang tao kasi marami kang ginagawang sa sarili mo, iba-ibang klase yung ginagawa mong signature, no? So, yan ang natin, ang ating isa pang advice. Kaya sa mga bata, may chances pa kayo, no? So, siguraduhin na ang inyong gagawing signature pagka-graduate ninyo is yung pataas ang inyong ending ng inyong signature. Ngayon, ito naman tayo sa mga Ito pang number 11 naman natin is magkaroon ng sariling identity. Huwag yung gaya-gaya tayo sa ibang tao, no? Yung nakita natin yung kaibigan natin, ganito yung niya, or yung kapatid natin, or yung kapitbahay natin, or yung kapamilya natin, or yung mga pinsa natin, mga kamag-anakan natin, gusto mong gayahin. Hindi po yun nakakatulong sa atin. Kailangan po, meron tayong sariling identity. Kung yun ang pagkakakilanlan sa'yo ng mga tao, no, na huwag tayo, kasi alam nyo, ang kapalaran ni Juana ay hindi magiging kapalaran ni Maria kahit anong mangyari. Magkaiba po tayo ng mga tadhana, bawat isa sa atin sa mundo. So, hindi naman tayo mga Xerox copies, yung mga ganon. So, iwasan natin yung maging gaya-gaya. Kailangan yung meron tayong sarili nating identity. Kasi special tayo bilang ayon sa pagkatao natin. Special tayo in our own self and our own ways, no? So, iwas yung gaya-gaya sa mga kapitbahay, yung mga Ayan, ang lagi nating iisipin, kung ganun si Maria, hindi magiging ganun si Juana. Kung si Juana ay may ganito, hindi magkakaroon ng ganun si Maria ng kapareho sa kanya talaga. So, pwedeng malagpasan pa niya, pwedeng hindi niya malagpasan, pero hindi talaga magiging pareho, no? Ngayon, ito yung ating the last but not the least, no? Kung kaya niyong pag-ipunan, kasi kunyari, na-apply nyo na lahat, but there's still something wrong. Napakagulo pa rin talaga ng pag-iisip mo, gulo yung buhay mo, at kung ano-ano pang magulo ang buhok mo, magulo ang damit mo, ewan. Kahit ano magulo, yun po yung mga dapat nyong ginagawa sa ganun, Talaga yung pag-ipunan din po ninyo ang pagpapapachi. Kasi po, minsan talaga yung hindi mo maipaliwanag talaga kung bakit anong nagiging dahilan. Ginagawa mo na yung lahat masipag ka na, mag-ano ka na, ganito, pero may mga challenges pa rin na dumadating, may mga trials pa rin na talagang parang ayaw kang lubayan, mga ganon, kasi nga, minsan talaga, meron talagang yung may dahilan yan sa iyong pachi. Nakasulat po yan talaga sa inyong pachi, no, na yung kung bakit ganito, kung bakit ganon, ano ba yung hindi nyo kasi naiintindihan ang sarili ninyo dahil hindi nyo alam kung ano na ang sumusobra at kumukulang na elemento nung kayo ay ipinanganak hanggang ngayon. Ngayon, kunyari, okay naman, naiisip nyo, bakit nung nakaraan okay naman ako? Kasi dumating na kayo sa period na hindi na maganda, nagka-clashing na ang mga elements doon sa dati mo or sumusobra na ang dami ng elements ng isang element sa iyong buhay. So, doon na nagkakaloko-loko ang lahat, Nagbabago na yung lahat. Kaya, kung kayo ay, na ganito na kayo, Na yung naisip nyo na lahat na parang hindi ko pa rin maintindihan ng mga bagay-bagay. So, doon po talaga, dapat nyo nang isipin yung pachi ninyo. Kasi, baka talagang, at saka doon naman po sa mga nagpapapachi, please apply what is advised to you. Hindi po yung nagpapachi lang kayo, pero hindi nyo po talaga tinitake seriously na, dapat talaga present ang blue sa'yo or
present ang red sa buhay mo or present yung ganito dahil nga lacking of elements ka ng ganito, no? So, meron po kasing mga ganon na, ay ayoko yung ganon, kaya ayoko nung ganitong kulay, ayoko, hindi nga po yun. Kaya nga po kayo magpapapachi to fix something na hindi nyo alam kung saan may basag or saan may mali. Kaya yun ang dahilan kaya kayo nagpapapachi. Ngayon, nasa sa inyo ang pagsunod sa pachi para mabago ninyo yung inyong destiny. Para mabago ninyo. Yung iba naman po, tamad, no? Tamad sa pag-analyze na ganito pala ako dapat, ganito. Marami pong gustong magpapachi. Kaya lang po talaga, hindi nila alam ang time of birth nila. So talagang tinatanggihan ko po sila. Talagang hindi naman po tayo scammer, hindi naman po tayo naghahangad ng mga bagay para lang makapanloko. So talagang sinasabi ko, pasensya na talaga, hindi talaga pwede pag walang time of birth, no? So yun. Tapos sasabihin, tatanungin sa nanay, no? Mahirap din po yung tatanungin sa nanay nyo kasi nagdideliryo po yung nanay nyo habang humihilab ang tiyan niya para tanungin nyo pa, Nay, anong oras po yun? E di syempre yung nanay nyo nakatingin ba sa relo habang umiire? Hindi naman, 'di ba? So, yung mga ganun po, mga hopeless cases, no? Yung mga hindi natin maano, not unless meron kayong kapatid na during that time nandyan siya, yung ganyan na 'di ba? Yung karamihan naman po kasi ng kung sa may mga responsible naman na hilot, no? Na nagsusulat talaga ng oras ng pinanganak kasi ngayon parang required na. Pero until 1965 po, kasi may napungsoy po ako na 1965 ba, meron na pong nakasulat na time of birth ang birth certificate niya. Kaya, ayun po, yun yung mga, mga panahon na nakasulat na yata yung mga time of birth. Pero, later than that, parang magbabatay lang kayo sa witness kung sino yung tao doon na nando nung ipinanganak kayo. So, yan po yung ating mga, yung mga maia-advise ko sa inyo ngayon tungkol dun sa mga dapat ninyong tatandaan sa tamang pungsoy, no? Sa tamang pungsoy, hindi tayo maliligaw, hindi tayo maluloko. So, ito po ang pinapayo ko sa inyo. Mga kasyeng jingkay, alam nyo talagang yung pasasalamat ko po sa mga pag-subscribe ninyo, no? Talagang nung tumungtong po ako ng 2000, talagang sobra po talaga akong natuwa na-overwhelm po ako na may mga taong nagtiwala sa akin na ganito, no? Hindi man po ako milyon or pero isipin nyo lang po yun, sa dami ng panonoodin nyo sa YouTube, sa dami ng isusubscribe ninyo sa YouTube, pero pinagkaabalahan ninyo ako talaga ng ganon, yung sinuportahan nyo ako ng pagsusubscribe nyo. Maraming salamat po talaga. Utang na loob ko po sa inyong lahat yan. Kaya naman po, sincere po ako sa pagtulong sa inyo, sa mga everyday life ninyo. Anything na may kaalaman ako, ay willing akong i-share sa inyo, no? So, mga kasyeng jingkay, ngayon sa mga bago lang sa channel natin, kapag napadaan kayo, sana po nagustuhan ninyo ang ating topic at please subscribe and like my videos, no? So, wag namang maging tamad, no? Wag naman maging tamad mag-like. Sige, thank you mga kasyeng jingkay. I love you all and see you next video. Okay, bye!